Masarap makinig ng salita ng Panginoon. Diba? Wala nang higit pang nais nating marinig na magsalita kundi ang ating Panginoong Jesus. Kahit noong unang panahon, ang mga disipulo gustong-gusto nilang makinig sa ating Panginoon. Meron pa nga verse sa Mateo, kung hindi ako nagkakamali, sa Mateo 12:50, nung may kumatok, habang nangangaral ng Panginoon, may dumating na ang nanay ni Jesus, si Maria, at mga kapatid. Ako, Panginoon, ang iyong magulang, ang iyong nanay at kapatid ay nasa labas. Sabi ng Panginoong Jesus, sino ang aking ina at kapatid? Kundi yung nakikinig at sumusunod ng aking mga salita. Yun yung binanggit ng Panginoon yung nakikinig at sumusunod ng aking mga salita. Sa krus ng Kalbaryo, actually, nasa katatlong huling wika na tayo. Yung first 3 na huling wika ng Panginoon, puro para sa ibang tao yun. Para sa mga tao yun. Yung last 4, yun ay sa Ama at sa sarili niya. Ano yung unang huling wika? Ama, patawarin mo po sila sapagkat hindi nila nalalaman ng kanilang ginagawa. Yun ay sinabi niya, panalangin niya sa mga taong makasalanan. Diba? Yung nagpako sa kanya sa krus, yung mga disipulo niya si Alilisan, kasama tayo ron. Yung mga hindi nananampalataya sa kanya, diba? Yung kulang ang pananampalataya sa kanya at yung nagsugal para sa kanyang damit. Kaya nasabi ng Panginoon yun Ama, patawarin mo po sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanila. Pangalawang panalangin niya, pangalawang sinabi niya, pag-minister naman doon sa taong nagbabalik loob sa kanya. Sabi nung tulisan, Panginoon, Jesus, alalahanin mo po ako pag naghahari ka. Ang sagot ng Panginoon, yung pangalawang wika ng Panginoon ay ngayon din, sasama kita sa paraiso. Diba? Pag-minister yun doon sa nagbabalik loob sa Kanya. Assurance sa Kanya na, ngayon din pagsasama kita. Dahil ikaw ay nagbalik loob sa Panginoon, makakapiling mo ako. Diba? At yung pangatlo, para rin yun sa tao. Nung nakita ni Jesus, basahin na rin lang natin para sure yung word by word. Ganito yung nakalagay sa John 19 verse 26 to 27. Dalawang verse lang to. Saka familiar na familiar kayo. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at minamahal niyang alagad na nasa tabi nito, sinabi niya, Ginang, narito ang iyong anak. At sinabi naman niya sa alagad, narito ang iyong ina. Mula noon, pinatira na ng alagad niyang ito sa bahay ang ina ni Jesus. Ang salita ng Panginoon sa ibang wika babae o ginang. Ginang, narito ang iyong anak. Anak, narito ang iyong ina. Lalaki, narito ang iyong. Imagine nyo na to. Ang nanay, naiintindihan to Pinakamasakit sa isang magulang, ito sa lalaki. Nakita natin yung anak natin ang sasuffer.
ating Panginoong Jesus nagsasuffer doon sa cross, yung nanay niya, nakikita yung paghihirap ng kanyang anak na mamamatay na. Wala nang hihigit na masakit doon. Kung pwede nga lang magpalit, gagawin mo eh. Diba? Yung mga nakaranas na yung anak niya ay nasa hospital. Diba? Pwede lang, palit tayo ng kalagayan. Papanalangin mo sa Diyos eh. Lord, baka pwede na lang, kami na lang, palit na lang kami. Yung nararamdaman niya, ako na lang makaramdam. I believe, si Mary yung nararamdaman. At lalo na alam ni Mary na si Jesus mamamatay. Dahil ang rason talaga ng cross, hindi para buhayin ka, patayin ka. Di ba? Yun ang rason kaya ipinapako ang tao sa cross. Hindi para parusahan lang, kundi para mamatay ka sa pagdurusa. Di ba? Yun ang rason nun. At para sa isang magulang, masakit yun. Si Jesus, ramdam niya yung sakit. Hindi pwedeng hindi eh. Diba? At kagaya ng sabi ko kanina, walang hihigit pa na marinig natin ang boses ng Panginoon. Nang araw-araw siyang nananalangin at nangangaral, ang mga disipulo attentive sa kanya, di ba? Lalo na doon sa krus ng Kalbaryo. Ang nandun, si Maria Magdalena, si Salome, at nag-iisang lalaki, si Juan, si John the Beloved. Meron pang ibang mga tao ron, yung mga nagpako kay Jesus sa krus. Pero yung mga believers, ang nandun lang, kukunti lang. Yun lang yung napangalanan. Actually, meron pa, pero hindi pinangalanan sa Biblia. At nandun sila, nakikinig kay Jesus. At importante nga yung huling salita ng tao. Diba? Lalo na, huling salita ng Diyos. Sabi niya, ina o babae, ginang, narito ang iyong anak. Lalaki, narito ang iyong ina. Simula noon, isinama na ni Juan ang ina ni Jesus sa kanyang taharan para tumira. Bilang Kristiyano, yun yung binibilin din sa atin. Lalaki, ito yung kapatid mo. Babae, ito yung mga kapatid mo. Ito yung mga magulang mo. Lalaki, ito yung mga kapatid mo. Lalaki, ito yung mga anak mo. Kasi alam ng Panginoong Jesus, mahirap mabuhay na mag-isa. Bagamat tayo nabubuhay sa spiritual, pero mahihina tayo. Kagaya ng nabanggit kanina, diba? Mahihina tayo eh. Minsan, akala lang na iba malakas ka spiritual eh. Pero sa totoo lang, kailangan mo kapwa mo kapatid. Diba? Ang maganda pa nga nito eh. Alam nyo ba si Juan the Beloved, hindi siya maibiging tao. Siya ay tinawag na Sons of Thunder. Ang ibig sabihin ng Sons of Thunder, mahiinitin ng ulo. Kasama niya si James. Diba? Nabanggit yun na ang tawag sa kanya, the Sons of Thunder. Ibig sabihin, nung una pa lang siyang sumusunod sa Panginoon, ang tawag sa kanya mga tao, yan yung anak ng ulog. Diba? So, maiinitin ng ulo. Siya rin yung nagsabi na, nung hindi tinanggap sila sa nayon, siya rin yung nagsabi na, Panginoon,
Pabababa na ba ako ng apoy para tupukin lahat ng taong to? Imagine yan, di ba? Ibig sabihin talagang mainitin ang ulo niya. Di ba? Pero, pag tagal-tagal, sa pagsunod niya sa Panginoon, nabago siya. Di ba? Dahil pagka nakakarinig ka ng salita ng Diyos, nababago ang buhay. Hindi na siya Sons of Thunder. Actually, kilala siya ng Apostle of Love ngayon eh. Kaya nga ang tawag sa kanya, John the Beloved. Maibigin. Kung babasahin mo mga epistles ni John, puro pag-ibig. Actually, sa kanya siya rin ang nagsulat ng For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Whoever believes in Him will not perish but have eternal life. Diba? John 3:16, siya rin ang nagsulat nun. Siya rin ang nagsabi na walang hihigit pa sa pag-ibig ang nag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang kapatid. Diba? Ibig sabihin, nung nakakilala siya sa Panginoon, nabago yung buhay. And willing si Jesus na bigyan siya ng responsibilidad na arugain, kalingain ang kanyang ina. Diba? Kaya mula noon, sabi doon sa binasa natin, mula noon, itinaranan niya si Maria sa kanyang tahanan. Actually, give and take yun eh. Kailangan din ni Juan ng magulang. Same din. Kailangan din ni Mary ng anak. Dahil pupunta na ang Panginoon sa langit eh. Diba? Yun yung mensahe na sa atin ng Diyos ngayong araw na ito. Kailangan mo kapwa mo. Concern ang Diyos sa well-being ng bawat isa sa atin. Dahil pamilya tayo. Pamilya tayo ng Diyos. Nagtutulungan tayo sa mga problema natin sa buhay, sa mga sakit na nararamdaman ng puso natin, sa mga pighati natin. Diba? Minsan hindi mo malapitan yung mga tunay na kadugo. Pero yung kapatid mo sa Panginoon, sigurado yun, malalapitan mo. Bakit? Ang reason ito, hindi tayo pinagtagpo para maging stumbling block ako sa'yo. Para katisuran mo ako. Pinagtagpo tayo ng Diyos, bawat isa, dahil nais ng Diyos makapag-minister tayo sa bawat isa. Diba? Kaya, ang mensaheng to, hindi para lang kay Maria at kay John. Kagaya na ulitin ko, sinabi niya, anak o ina, narito ang iyong anak. Lalaki, narito ang iyong ina. Sa atin naman ganun. Anak, kapatid, ina, narito ang iyong kapamilya. Dahil sabi ko nga, sabi sa salita ng Diyos, sino yung kanyang ina at mga kapatid? Yung nakikinig at sumusunod sa salita ng Diyos. Yun lang po.